Naisip niyo ba na bawat kwento may tinatagong sekreto? Kasi bawat isa sa kanila may dalang misteryo na higit pa sa inaakala natin. Hindi lang yan basta pampalipas oras. May mas malalim na dahilan ang mga yan. Yan ang tunay na sikreto, ang hubugin ng ating puso at isipan. Para yang tulay, di ba? Daanan ng mahahalagang aral na may papasa natin sa iba. At ngayon, may isang kwento tayong bubuksan para alamin kung ano nga ba ang aral nito. Tara, sabay-sabay nating silipin ang mundong nakapaloob sa kwentong ito. Simple lang, makinig tayo, gamitin ang imahinasyon at hanapin ang mga aral. Game na ba? Kung handa na kayo, simulan na natin ang pagtuklas. Hello sa inyo! Siguro pamilyar na kayo sa kwentong to, si Amira at ang mahiwagang kaldero, di ba? Pero ngayon, hindi lang natin to basta ikukwento. Sisiriin natin, aalamin natin kung ano ba talaga yung aral na nakatago sa likod ng lahat ng mahihika. Kasi, di ba, madalas sinasabi na yung pinakamalakas na mahika, yan yung hindi basta-basta nakikita. At yan mismo yung ideya na nasa puso ng kwento ni Amira. So tara, sabay nating tuklasin yan. So, paano ba nagsimula ang lahat? Well, simple lang. Isang ordinaryong araw sa isang maliit na nayon at may isang batang babae, si Amira. Ang hindi niya alam, yung isang bagay na matutuklasan niya, yon pala ang babago sa lahat. So sino ba tong si Amira? Ito siya, isang masayahin at mapagmalasahit na bata. Alam nyo, ang pinakamalaking yaman niya, hindi ginto o kung ano paman, kundi yung puso niya. At yung kabaitan na yan, nako, yan ang magiging susi sa lahat ng mangyayari. At isang araw, habang naglalaro siya, may nakita siyang gintong kaldero. Pero hindi lang to basta kaldero. May boses na nagsabi sa kanya, "Tutulungan kita, pero gamitin mo ako ng may kabutihan." Ang linaw, di ba? Agad-agad may rule. Ang kapangyarihan may kasamang responsibilidad. So, ang tunay na test dito, hindi yung pagkakaroon ng kaldero, kundi paano mo ito gagamitin. Okay, so paano niya natutunan kung paano gamitin yung kaldero? Hindi naman to parang magic wand na iwi-wave mo lang, di ba? Dumaan siya sa sunod-sunod na pagsubok. At yung mga pagsubok na yun ang humubog sa kung sino siya. Nagsimula siya sa mga simpleng dagay. Unang-una, para sa pamilya niya, nagluto siya ng masarap na pagkain. Tapos, may dumating na ekstranghero. Gutom at pagod, pinakain niya. At hindi lang yun, nakakita siya ng mga hayop na natrap, gumawa siya ng lubid para iligtas sila. Pansinin niyo yung pattern ha, mula pamilya, naging sa estranghero, hanggang sa kalikasan. Sa bawat pagtulong niya, mas lalo niyang naiintindihan yung kapangyarihan ng kaldero. At dito natin makikita yung pinaka-cool na part ng mahika ng kaldero. Hindi ito nauubos. Actually, baliktad. Habang mas ginagamit mo ito sa kabutihan, mas lalo itong lumalakas. Parang halaman lang, di ba? The more you care for it, the more it grows. Ganon din yung kabutihan. Pero syempre, sa bawat kwento, may pero. Anong mangyayari kapag nalaman na ng iba ang tungkol sa kapangyarihang to? Kasi, di ba, laging may anino na sumusunod sa bawat liwanag. Ayan na nga, may isang makapangyarihang mangangakal mula sa siyudad na narinig ang tungkol sa kaldero. At para sa kanya, ang kaldero ay hindi para sa pagtulong. Para sa kanya, para to sa tubo, sa sariling yaman. At yung kasakiman niya, yun ang magiging pinakamalaking pagsubok para kay Amira. So dito na tayo papasok sa tunay na hamon. Kasi ang totoo, ang kalaban dito, hindi lang yung mga ngakalad eh. Ang mas mabigat na kalaban, yung sarili niyang pagdududa. So, makikita nyo dito yung dalawang landas. Sa isang banda, si Amira, ginagamit niya yung kaldero para sa iba, para sa kabutihan ng lahat. Sa kabilang banda naman, yung mga ngalakal. Gusto niya to para sa sarili niyang kapangyarihan, para sa sarili niyang pakinabang. Malino yung laban, di ba? Komunidad versus sarili. At sa gitna ng lahat ng to, ng pagtatago niya, may nakilala siyang di inaasahang kaibigan, si Aling Alimango. At may sinabi si Aling Alimango na napaka-importante. Hindi lang yan kaldero, Amira. Isa yang susi para sa kabutihan. Susi, hindi yung mismong kabutihan. Ang galing, no? At dito na talaga nasubok si Amira. Kasi sa sobrang pagod at takot niya, napaisip na siya. Ibigay ko na lang kaya to sa mga ngalakal. Para matapos na lahat ng to.
Alam niyo yung feeling na yon, yung parang gusto mo na lang sumuko? Yan yung moment niya. Kaya eto yung tanong, 'di ba? Anong gagawin mo kapag yung tamang gawin, yun din yung pinakamahirap? Pipiliin mo ba yung madaling daan para lang matapos na o yung mahirap na landas na alam mong tama? Anong mas matimbang para sa'yo? At yung desisyon na gagawin niya, nako, hindi lang to para sa kanya. Yung pipiliin niya, yun ang magsisimula ng pagbabago sa buong komunidad niya. Kasi, imbis na matakot, pinili ni Amira ang kabutihan. At ito ang ginawa niya na sobrang galing. Imbis na siya lang ang gumamit ng kaldero, tinuro niya sa mga taga-nayon yung prinsipyo sa likod nito. Na-realize niya na ang aral ay wala sa mismong kaldero, kundi sa pagtutulungan. So ang shinare niya, yung ideya, hindi lang yung pagkain. Grabe, 'di ba? Yun ang tunay na pagbabago. At alam niyo kung anong nangyari? Gumana! Natuto yung mga tao na magtulungan, mag-share, nagkaroon pa sila ng fiesta kung saan lahat may ambag. Naging isang buong komunidad sila na nagkakaisa sa kabutihan. At yung mga ngakal, nung nakita niya yung pagkakaisa nila, kahit siya, natunaw ang puso. Doon mo makikita na yung pinagsama-samang kabutihan ng marami, mas malakas pa yan sa kahit anong mahika ng isang tao lang. At sa huli, nagsalita ulit yung kaldero, at ang sabi niya, ang tunay na mahika ay ang pagtulong at pagmamahal sa kapwa. Ipagpatuloy ninyo ito. So yung kaldero from a magical object, naging simbolo na lang siya, isang paalala na yung totoong mahika nasa kanila ng lahat. So, ano ba talaga yung tunay na mahika? Well, ayon sa kwento, ito yung pagtutulungan, yung pakikiramay, yung kabutihan ng puso. Yung mga bagay na mas makapangyarihan pa sa kahit anong mahiwagang bagay. Hindi to hinahanap kasi nasa loob na natin, hinihintay lang nating gamitin. So, para i-summarize natin, ano yung mga key takeaways? Una, ang tunay na yaman ay yung kabutihan. Pangalawa, yung totoong kapangyarihan nasa pagkakaisa ng komunidad. At pangatlo, at pinakaimportante yung mahika, hindi yan galing sa labas, galing yan sa loob mismo ng puso natin. Kaya ang iiwan kong tanong sa inyo ay ito. Isipin nyo, lahat tayo may sarili tayong mahiwagang kaldero. Yung kakayahan nating tumulong, magmalasakit, mag-share. Yan yung mahika natin. Ang tanong na lang, paano mo gagamitin ang sayo?